Mga uri ng agimat at anting-anting. Bahagi na ng kultura at kalinangang Pilipino ang paniniwala sa kakayahan at galing na taglay ng mga agimat at anting-anting. Bagamat ito ay hindi na orihinal na nagmula sa atin, ito ay ina-adapt na natin sa ating kultura at nagawang Pinoy na Pinoy. Maraming kakatuwa o kakaibang paraan ng pagkuha ng agimat at anting-anting. Palasak dito ang kwento ng isang matandang ermitanyo na kailangan mong tulungan upang ikaw ay pagkalooban ng anting-anting o agimat. Sa ibang bersyon, ito ay nakukuha mula sa kalikasan tulad ng pagkuha nito sa puso ng saging habang ikaw ay nakanganga. Mayroon ding kwentong pakikipagtunggali sa mga maligno at engkanto gaya ng kapre, tikbalang, at twende para makuha mo ang ninanais mong anting-anting at agimat. Magkaiba ang bisa ng anting-anting sa agimat. Sa Ingles, ang anting-anting ay tinatawag na amulet. Ito ay karaniwang nasa anyong medalyon o kaya ay panyo. Ito ay nagbibigay ng proteksyon sa nagmamay-ari nito. Samantalang, ang agimat naman ay talisman sa Ingles ay nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa sinumang humahawak nito. Ito ay nasa iba't ibang hugis at anyo. Narito ang listahan ng mga anting-anting at agimat na makikita sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Odom ng mga Bicolano o tagabulag, nagbibigay ng kakayahang tagabulag o maging invisible sa paningin ng taong iniiwasan. Sa gabi o wika, ang sinumang mayroon nito ay hindi mabasa ng ulan kahit pasuungin niya ay bagyo. Pulang korales, isang uri ng koral na sinasabing may kakayahang humigop ng swerte sa paligid. Karbungko, ito ay pinapaniwalaang nasa pag-iingat ng mga ahas. Ang batong ito ay mainam sa mga treasure hunters dahil ito ay umiilaw kapag napatapat sa isang lugar na may nakabaong ginto. Tagaliwas, hindi tatablan ng bala ng baril o kahit anong armas na makapamiminsala ang sinamang magtaglay nito. Kabal, ang taong may taglay nito ay hindi tatablan ng mga sandatang may talim tulad ng kutsilyo, itak, bolo at samurai. Agsam, ito ay isang uri ng baging na tanging sa mga kagubatan lamang na may danaw matatagpuan. Ginagawa itong bracelet na may kakayahang magtaboy ng masasamang espiritu, engkanto, at mga lamang lupa. Pangako, may kakayahang paralisahin ang mga nakakaalitan o sinumang naisin. Pangilang kidlat, matatagpuan sa mga lugar na tinamaan ng kidlat. Hindi masusukat na lakas ng pangangatawan ang ipinagkakaloob sa sinumang nagmamay-ari ng agimat na ito. Libreto, ito ay nagtataglay ng sumpa, maaaring malaki o maliit, at ang hugis ay kwadrado, may bilog, may triangulo, at may pahabang aklat. Insignias, kapirasong tela na may sagradong dasal at orasyon na nakasulat. Peso sagrado, ito ay mainam na panghalina sa negosyo. Para rin ito sa magaan na pasok ng pera. Santo Ninyong hubad, ito ay mainam na panggayuma
dahil palalakasin nito ang inyong angking karisma sa tao. Mag-asawang duwende na may supot. Ito ay ginagamit na pampaswerte sa mga sugal kagaya ng baraha, sabong, bingo, sakla, at iba pang sugal. Mainam pa rin ito para sa negosyo. Kambal tuko. Ito ay ginagamit upang hindi na magkahiwalay pa ang magkapareha. San Benito, pangontra sa kulang, barang, sumpa, tigalpo, palipad hangin, balis, usog, at pati sa mga masasamang elemento at enerhiya sa paligid. Pagkabuhay, tagapagpasuko sa mga taong may masasamang tangka sa iyo. Infinity de Dios, San Miguel Arcangel, pitong Arkangeles at Dardaran. Ang mga anting-anting na ito ay kabal o tagalihis ng mga armas, tulad ng patalim at bala ng baril. Ginagamit rin itong tagabulag upang hindi ka makita ng mga tao na may mga masamang tangka sa iyo. Nagbibigay rin ng lakas ng pangangatuwang pisikal at panglaban sa mga mahiga negra o masamang kapangyarihan. Roma Tres Pico, yung medalyon na nasa kanan ng Santo Niñong Ubad. Ito ang ginagamit ng mga manggagamot. Bao na walang mata. Ito ay mainam na pananggalang sa anumang kapahamakan. Sinasabi rin ng mga manggagamot na ang bao na walang mata ay mainam na tagawan ng mga mutya at iba pang anting-anting na tagimat. Bao na iisa ang mata. Maaari ring gamitin bilang pangontra sa kapahamakan at bilang tagabulag kung ilalagay ang mata ng bao sa tapat ng iyong puso. Upang maging mabisa ang isang agimat at anting-anting, ang mga ito ay kinakailangang konsagragahin o buhayin sa tamang oras at araw ng pagkinang at sa kaalagang pakainin ng mga orasyon at dasal. Ang agimat at anting-anting ay karaniwang pag-aali ng isang tao na kinakailangang ipamana sa kanyang panganay na anak na lalaki o sinumang kapamilya. Ito ay patuloy na ikapasalin-salin sa bawat henerasyon. Ang tagapagmana ay kailangang sundin ang patakaran ng tamang paggamit nito dahil kung hindi, ang bisa ng agimat at anting-anting ay mawawala. Ang agimat at anting-anting ay higit na malakas sa panahon ng Kwaresma o Semana Santa. Kailangan ding magsagawa ng panibagong ritual o dasal sa mga panahong iyon upang maging mas mabisa at epektibo ito. Sa panahon ngayon, napakadaming nagkalat na peking medalyon o agimat. Maging mapanuli po dahil napakarami po nitong peke o walang buhay na mga agimat o anting-anting na binebenta sa tabi-tabi. Pamilinin, mahalin at pagkaingatan ang mga orasyon o mga impormasyon na nakapost sa karaniwang lihim at huwag pong gagamitin ito sa masama. Ang kapangyarihang napakaloob dito ay lubang mahiwaga at gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos. Tandaan po na pag ito ay ginamit sa hindi maganda ay hindi po ito tatalab o malaking karma po ang babalik sa iyo at sa iyong pamilya. Maraming salamat po.